Ayan, sagutin natin yung tanong ni Madam. Para na to sagot ko na to sa lahat kasi may mga sa comment section, may mga nagtatanong din dyan. Same question ng kay Madam. Sabi ni Madam may jowa daw siya, Indiano. Pero mayroon daw silang age gap 14 years, medyo may edad siya. Tapos pharmacist yata yung lalaki. Tapos ngayon ka, parang pinakilala, sinabi na sa magulang. Ngayon ka, nag-react yung magulang kasi medyo may edad na si kabayan. So ang gusto nila, ang gusto ng Indiano, pumunta muna si kabayan sa India, saka sila Lassie kasi Indiano pupunta sa Pilipinas. Ayan. Marami nagtanong po sa akin ito. Okay, yung sasabihin ko is disclaimer ko lang kasi narinig ko to sa mga kabayan, napanood ko to sa mga kabayan na nandun sa India. Okay? Yung may mga asawang may mga asawang Indiano. Kasi siyempre hindi pa ako nakapunta sa India, yung mother-in-law ko nagpunta dito. So ngayon ka, ang sagot niyan kabayan, sa lahat po ito sa mga kabayan na nagtatanong kung pwede, kung okay lang na pumunta muna sila sa India bago pumunta ang Indiano sa Pilipinas. Okay. Ang sagot po diyan is no. Okay. Lagi natin tatandaan yung safety natin. Hindi natin alam kung ano yung dadat nga natin doon. Especially, iba yung kultura nila, iba yung nationality. Okay? Kailangan po, si lalaki muna ang bibisit sa inyo sa Pilipinas bago kayo mag-decide na bumisit sa bansa nila. Who knows? Kung marami, di ba maraming hindi na nakakauwi ng alive, ganun. At saka napanood ko to sa vlog. Mag-search kayo dyan ng mga Pilipinang nasa India, yung mga iba dyan nagbablog. So, minsan hindi sila sarili nila, kapwa kabayan din ibinablog. So, napanood ko to dun sa isang content ng isang kabayan natin na ang asawa niya Indiano. So, ngayon kasabi niya, dun sa India siya, nasa India siya hanggang ngayon. May dumaan sa FYP niya na kabayan na sobrang hawak sa liig daw nung jowa, nung pamilya. Halos hindi niya makausap. Pero before yon kasi magkarepit lang yung city nila, yung kabayan na yon nakita niya dati sa, di ko sure kung TikTok o Facebook, na nag-post na parang nahihirapan siya, ganun. Pero nawala na yung post na yun at saka di na rin niya nakikita. Tapos nagkataon daw na nakita niya yata sa same city. Gusto raw niyang tanungin pero yung kabayan nakatingin lang. Yung parang, alam mo yun, may gustong sabihin pero nakatingin lang kasi nakabantay ang asawa at saka mother-in-law. So, may tendency kasi, marami kasing mga Pilipina na naiipit. Hindi lang sa India, sa iba't ibang bansa. Pag nakarating na kayo sa bahay nila, hindi na kayo paaalisin. Hindi nyo alam, pwede kayong gawing katulong o kung ano, ganun. Pero kung nakausap nyo na yung halimbawa magulang niya, naka-video call nyo, pati pamilya nyo, nag-meet na, okay yun. Or else, kung talagang hindi nyo mapigilan, gusto nyo pumunta sa India, dapat may passport copy kayo ng lalaki, ng boyfriend ninyo, iiwan nyo sa pamilya ninyo yung mga ebidensya na doon kayo pumunta. Para pag hindi kayo makontak ng magulang ng pamilya ninyo, is alam na kung saan kayo hahanapin. Okay? May ganun. Tapos mayroon din isang kabayan, napanood ko rin to sa content, girlfriend siya, pinapunta siya sa India. Okay? Pagpunta niya sa India, hindi niya nagustuhan. Kasi parang hindi perfect yung sitwasyon doon. So, ang ginawa niya, sabi niya sa jowa niya, hindi niya gusto na niya umuwi ng Pilipinas. Ngayon ayaw siya paalisin ng pamilya. Hindi ko alam kung paano niyo masi-search. So, i-search niyo yung mga Indian wife. Pilipina na Indian wife. Napanood ko to. So, ang ginawa nung babae, sinabi doon, buti na lang, nag-iwan siya ng mga passport, nung copy nung tungkol sa lalaki, mga document ng lalaki, iniwan niya sa pamilya para kung di siya makontak, ay di alam ng pamilya kung saan siya hahanapin. Okay? Tapos, napanood ko to, ikwento to. So, ngayon ang ginawa ni kabayan, hindi niya kayang tanggapin yung sitwasyon doon sa lugar ng lalaki kasi parang, sabi niya doon sa lalaki, uuwi na siya ng Pilipinas. Ayaw siyang pauwiin hanggat hindi binabayaran yung nagastos sa kanya papunta sa India. Ganun. So, ngayon nakapag-transaction sila. Ito, lang to, napanood ko lang to sa video ha, baka mapapanood nyo to. So, ngayon ang ginawa nung
ni kabayan, kumontak sa pamilya sa Pilipinas para isend yung money. Hindi talaga sinend sa kanya, hindi talaga siya pinaalis hanggat hindi na-send. Nung na-send na yung money, tsaka binalan si kabayan ng kanyang pamilya ng ticket, saka lang siya inihatid sa airport. Ganun. Kaya wag kayo, kahit hindi sa India, kahit saang bansa, 'di ba may mga nabalita na, 'di ba bagong kasal pa lang si kabayan yung sa ano ba yun? Sa Europe, bagong kasal pa lang 7 days, pumunta siya, sumama siya sa asawa niya. Ano, chinugi siya. Huwag kayo basta-basta pupunta sa isang bansa kung hindi niyo pa kilala personally yung lalaki. Kaya dapat, hanggat maaari, magkita kayo sa ibang bansa or something sa Pilipinas para makasama nyo, makita nyo kung itong lalaki ba ito ay walang mental na problema, okay ba to para sa kaligtasan ninyo. Ito po ay sagot ko doon sa mga, meron kasi dyan mga 3-4 na nagtatanong kung ang laging gusto raw ng, ang gusto lagi ng pabisitahin doon. Hindi nyo alam kung anong dadatngan nyo doon. Kaya mag-ingat kayo. Kung sakali mang hindi nyo mapigilan kasi nagmamahal nga lang kayo, mag-iwan kayo ng mga dokumento ng lalaki, pamilya ng lalaki, mga litrato, mga passport and everything, para yung pamilya nyo, alam kung saan kayo hahanapin. Ganun po, mag-ingat tayong lahat. Kasi hindi natin alam kung anong ugali ng mga tao sa iba't ibang bansa. Hindi nyo rin alam kung anong dadatngan doon. Ganun po.